Ayon pa kay VP Sara, kung pagbabasihan daw ang mga naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., mukhang planado na raw talaga nakasuhan siya at gamitin ang anti-terror law para patalisikin siya sa pwesto. We just heard that from one of our colleagues that a group of religious people would file on the next week. No? So that's why, Karen, the first two impeachment that were filed a few days ago, ay hindi pa siya tinatransmit, no, or sinisend sa office of... Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, magandang araw sa inyo lahat. Today is December 13, araw ng Friday. Uy, Friday the 13 pala. Tuloy lang kayo, mga pasok lang kayo, mga suki natin. Siyempre, lahat ng mga nanonood dito sa ating programa na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Everyday yan mga kayon, 1 o'clock hanggang 1 o'clock at alas 6 ng hapon. Siyempre, araw-araw babaliktakan natin, tatalakayin natin yung mga issue ng bayan at pag-uusapan natin kung ano pa talaga ang lagay ng sitwasyon dito sa Pilipinas. Welcome kayo rito lahat, yung mga bagong subscribers natin, yung mga bagong pasok. Siyempre, consider subscribing and click nyo lang yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Tapos, doon sa mga datihan, yung mga wala namang ginagawa, naglilinis kayo ng bahay nyo, pwede naman kayong panoorin nyo yung aking video, pwede nyo i-play all, tapos hayaan nyo lang mag-run yung ads natin. Maraming salamat ha kung gagawin nyo, okay? Tapos syempre yung mga major sponsors natin sa taas, maraming salamat sa inyo dyan at patuloy lang tayo sa paghahatid ng mga issue dito sa Pilipinas para maihatid natin sa inyo, okay? Tapos by next year makikita nyo na tayo sa field. Tapos syempre reaction video, hindi naman mawawala yan. Tapos sa field survey tayo, local man at national. At meron nga pumapasok na mga balita rito, nangunguna na itong si Congressman Dante Marcoleta. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Attendance check muna tayo dyan sa baba kung saan man kayo lupalop naroon at nanonood at ng ating programa. I-comment nyo naman dyan sa baba kung saan kayo nandoon. Halimbawa, watching from Canada, Switzerland, Athens, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Cebu, Mindanao, Davao. Yan, para makita natin at malaman natin kung saan inaabot yung videos natin. And sa ganun, magkaroon tayo ng engagement kay YouTube. Boy, maraming salamat ha. Maraming salamat sa mga sumusuporta natin. Alam ko sumusuporta kayo kaya sa ating VP Inday Sara, kaya nanonood kayo ng mga issue natin na nangyayari dito sa bayan natin. Salamat. At sana patuloy ang panonood nyo at pagsuporta nyo sa Joe Malone TV. Okay, pag-usapan na natin ito kahapon to ang siste wala nang tiwala si VP Sara sa AFP natin o yung Armed Forces of the Philippines kasi nga kung magbibigay sila o magtatanggal sila ng mga security o bodyguard ni security, in short, security ni VP Sara, ang plano ni sumulat na nga actually ito si VP Sara sa AFP at sinasabi na nga na hindi na sila tatanggap. Bagkos kukuha na lang ng private security etong si VP Inday Sara natin at giniit niya na wala na siyang tiwala sa AFP. Okay? At tapos sa dulo na ito, actually pinosolidate ko yung mga videos na ito. Sa dulo na ito, yung interview ni Representative Franz Castro kay Karen Davila kung saan religious group din ang naglilikom o nagpumakalat ng ebidensya para maipasa na nila yung pangatlong impeachment against VP Sara. Okay? So, panoorin natin yung mga video, then mag-usapan natin sa dulo kung ano yung mga possible at mga pwedeng mangyari. Pero ako kinita ko na pagka nangyari itong mga to, magkakagulo talaga. Kung sa comment section nga lang natin dyan, nakakagulo na how much more dito sa realidad, sa grounds, sa field, di ba? Dumami na talaga mga magwewelga niyan kung sino man yung mga gusto magwelga. Anyway, wag na natin patagalin pa. Issue ng bayan natin pag-usapan, Joe Malone TV. Para sa unang bugso ng ating balitaan, sinulatan na ni Vice President Sara Duterte ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Brawner Jr. na hindi natatanggapin ng pangalawang Pangulo ang security details na ibibigay sa kanya. Kasabay nito ay naghahanap na si VP Sara ng security provider dahil wala na anya siyang tiwala sa AFP. Narito ang balita ni Almar Forzuelo.
Sumulat na si Vice President Sara Duterte kay Armed Forces of the Philippines or AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa kanyang hiling na hindi na niya tatanggapin ang mga security details na Yes. ibibigay sa kanya. Itong inihayag ng pangalawang pangulo sa isang pulong balitaan matapos sa tanungin patungkol sa kanyang seguridad. Paliwanag ni VP Sara, kung sakali man napapalitan ng kanyang kasalukuyang security details, maghahanap na lang umano siya ng security sa labas ng AFP. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang ako mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap. Wala ko. Hindi na ako tatanggap Yun, ng no? replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Sa ngayon anya ay naghahanap na sila ng security provider habang wala pang update kung ipupull out ba o papalitan ang kanyang security. Yes, wala pang update doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. We are exploring private security services. Samantala muli namang binigyang tiin ni VP Sara na hindi siya ligtas sa kamay ng AFP dahil sa pagiging bias ng kasalukuyang administrasyon at inhalimbawa Yan nito na. ng Department of Justice o DOJ na walang ginawang hakbang upang imbestigahan ang banta sa kanyang buhay na dapat ginagawa ng administrasyon. I do not feel secure. As I said, that there's always been bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung press con, pero hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot dun sa press con na yun. Iniimbestigahan nila ang Exactly. threat ko, no? Pero Yes. they've not ever investigated threats against me, which are all documented, but we did not give them the information because we don't trust them at all. Sinagot din ng Vice Presidente ang paratang sa kanya na imaginary o haka-haka lang umano ang banta sa buhay niya. We have documents, sir. We have screen caps, we have photos, we have police blotters, we have everything on file. But I never talked about it before because I felt na it was part of my job as Vice President. You get that? Diba? So, and it does not affect my work. So, all the more that it was inconsequential for me at the time. Meron namang hamon si VP Sara sa mga nagsasabing imaginary lang ang banta sa kanyang buhay. But right now, seeing that they are picking out words that I said and making a case out of it and saying that these are threats. So I think they should start with where is this coming from? That is the question that they should ask themselves. Sa huli, hindi naman daw nagsisisi ang pangalawang pangulo sa kanyang mga sinabi patungkol kay Bongbong Marcos Jr., Liza Marcos at Martin Romualdez. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Kaugnay nito nauna nang sinabi ng AFP na kanilang gagampanan ang kanilang tungkulin na poprotektahan daw nila ang pangalawang pangulo ng bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal Almar Forzuelo, SMNA News. Bago tayo dumako sa susunod na video, ako personally feeling ko kung sino man yung gagawa nun kay BP Sara natin, ang lakas ng loob niya at higit sa lahat magkakagulo talaga. Gusto, tagana niya na yan sa bato. Magkakagulo talaga if ever na gawin niyan kay BP Sara. Magkakagulo talaga. Ngayon pa lang nagkakagulo na. 'Di ba? Kaya nako, ewan ko ba, hindi ko masabi, 'di ba? Kasi talagang yung ganong klaseng threats kay BP Sara, pag nangyari 'yon, magkakagulo talaga ang Pilipinas, ang bayan magkakagulo. Lahat 'yan madi-divide, kanya-kanya na yung kampihan. Tapos marami na magrarally. Siyempre, yung pamilya Duterte, hindi papayag niyan. Number 1 na kaagad yun. Di ba? Hatigit sa lahat, yung mga kamag-anak niyan. Naku, ewan ko na lang. Bahala kayo, ha? Kung certain kayo dyan sa sinasabi nyo na sa banta nyo kay BP Sara natin, talagang magkakagulo yan, no? At alam natin na maraming supporters ang BP Sara natin. Kaya bahala kayo. Kung talagang gusto nyo ng gulo, simulan nyo na. Okay, ito naman susunod. Pag-usapan natin, ha? Dito nga inamin Ito na, yung balita ni Ted Filon do sa programa nila with DJ Chacha. Ito yung palabas nila kahapon. na may agam-agam umano siya sa ginagawang investigasyon ng NBI. Ayon pa kay VP Sara, kung pagbabasihan daw ang mga naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., mukhang planado na raw talaga nakasuhan siya at gamitin ang anti-terror law para patalsikin siya sa pwesto. Very recently, I read again the law, and then I found there that there is a provision there, removal from office. Planado? So, on that point, it's still kumbaga an avenue, I think, that they're pursuing to remove me from office.
Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Ang giit pa ng Vice Presidente, wala siyang pinagsisisihan sa mga nasabi niya tungkol sa Pangulo. Samantala sa kabila ng posibleng asunto na kakaharapin ng Vice Presidente, iginiit niya na hindi raw siya natatakot na maaresto. Nilinaw rin niya na hindi siya nagsisisi sa binitawan niyang mga salita laban kina Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta at kay House Speaker Martin Romualdez. I want to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Yan po muli ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Dahil nga sa mga posibleng kaharaping reklamo, nagsabi na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng pera kay VP Sara para ipambayad sa mga abogado nito. Ayun, no? Eto, naniniwala ako na na ipupurso talaga nila yung pangatlong impeachment. Talagang gusto nila mapatarsik si VP Sara. Kasi yan talaga yung tinik. Hanggat maaga, gagawin na nila yan. Hanggat maaga. Although yung presidential election sa 2028 pa, pero alam mo naman ang politiko, advance yan eh. Di ba? Hanggat maaari, na maaga, na kaya ka nilang sirain, sisirain ka nila. Payag ba kayo, mga kababayan? Payag ba kayo, mga kayon? Tayong mga supporters ni Inday Sara na ito mangyayari sa kanya. Magkakagulo to. Ako na nagsasabi sa inyo, magkakagulo to. Pag pinatay nila si VP Sara, tinuloy nila yung threat, Diyos ko, magkakagulo yan. Remember, mga Duterte yan. Siyempre, ilan yung kapatid niyan na lalaki. At lalong-lalo na si Tatay Digong. Huwag nung iismolin yan. Baka para kayong bumangga sa pader. At hindi lang yan, yan pa lang yung pinag-uusapan natin. Paano pa yung mga supporters dito? Abroad? Ang dami niyan. Diba? Yung bumoto kay VP Sara noong 32M. Ako tatanungin, siya dapat talaga ang presidente. Sa kanya na yun eh. Sa kanya na yun. Kaya minsan tama din yung sinabi ni Rodrigo Duterte, yung dating presidente. Sinabi niya kay VP Sara na bakit ka pumayag na ikaw ang vice. Ikaw ang lamang sa survey. Di ba? May point actually. Pero syempre, lahat naman niya may dahilan. At least ngayon, nalaman natin na ganito yung mangyayari. No? Magkakagulo. Yung pinaka top na leader natin, saka yung pangalawa nag-aaway, 'di ba? Nagkakagulo. Syempre ang beneficiary niyan, syempre yung si Juan de la Cruz, 'di ba? Pero syempre hindi naman tayo papayag, lalo-lalo na tayo, hindi naman tayo titigil. Syempre sinusuportahan natin si VP Sara, talagang ipaglalaban natin 'yan, 'di ba? Hanggang makarating tayo ng EDSA. 'Di ba? Totoo naman kasi talagang 'yun yung Yun talaga yung syempre pag susuporta ka, all out 'yan. Alam mong nasa tama tayo, 'di ba? Pag alam mong nasa tama ka, talagang susuporta ka hanggang dulo, 'di ba? Kaya ako nananawagan ako diyan sa mga comment section natin. Sige, yung mga viewers natin na OFW, pati yung mga viewers natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment diyan sa baba, green heart pagka Inday Sara supporter ka. O sabihin na natin Duterte supporters. Paki-comment diyan yung green na heart. Tuloy lang ang laban ipagtanggol natin talaga yung alam natin tama. Kasi yun naman talaga yung tama nating gagawin, 'di ba? Wag natin hayaan na ibaba nila, patalsikin ang ating VP Sara. Bagamat meron na silang mga worst case scenario kung mangyayari man na ma-impeach si Sara, syempre hindi naman papayag ang Duterte niya na ganun-ganun na lang. 'Di ba? Syempre may mga backup plan yan, may mga plan B yan, may mga plan C yan. Hanggat maaari, wag tayong papayag. Okay? Kung halimbawa nga na worst case scenario nga, gaya ng iniisip ng mga Duterte, nila Attorney Panelo, nung nasa paligid ni Duterte na ma-impeach nga si VP Sara, meron naman sila mga plano at suportahan natin kung ano yung plano na yon. Okay? Tapos, ito yung sinasabi natin. Yung susunod na video natin, ito na yung pangatlong impeachment case na nire-raise ng mga team Balisawsaw. Diba? Tapos, ito yung sinasabi ni si Franz Castro, yung Representative Franz Castro, na isang religious group din. Ewan ko ba? Kasampal nga. Religious group din ang magsasampa. So, ang kailangan dito, parang ang sinasabi ni Franz Castro, na kailangan dito is yung 1/3. Ito yung 1/3 na member ng House. Ito yung nasa 103 hanggang 106. Tapos, para maipasa na doon sa Senate. Yan, doon na yan. So, parang pipilitin ata nila kung di ako nagkakamali ng after Christmas kasi ilang session na lang sila kasi magbabakasyon na ata sila ng December 18 o December 20.
So ilang session na lang sila. So hindi na technically hindi na aabot ng before December 25. So baka ang pinaplano nila pag na-raise to after Christmas o maybe next year siguro. Depende kasi according kay sa chairperson ng Good Government and Public Accountability na si Congressman Joel Chua, ang sabi niya next year na aabutin yung yung impeachment, yung hearing. Ito naman yung pagpasa ng pangatlong impeachment, kung possible baka gawin daw nila next week. O depende yan, ha? So tapos mapupunta na yan sa Senate, tapos yun na, yung 2/3 naman ata ng Senate. So pero may ano pa yan, may proseso pa yan. So mahabang labanan pa. And wag natin kakalimutan na next year, February, campaign period ng national, yung mga senators. Tapos sa March, campaign period naman ng mga lokal, yung mga mayor-mayor. So yan, tignan natin kung aabot o hindi. At marami haba pang talakayan to. Panoorin natin yung interview ni Miss Karen Davila dito kay Franz We're now joined Castro. by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Representative Castro, good morning to you. Morning, Karen, and to your viewers. All right, now you just hearing the Vice President after her press conference. What are your thoughts on her statements? Well, wala namang bago doon, Karen. We have heard already yung sinasabi niya about yung sa kaso niya that she will face, tapos yung pag-iwas niya doon sa mga kaso at pagharap doon sa NBI, and of course the impeachment complaints against her. So there's nothing new. So sinasabi niya lang na medyo kalmado siya, Karen. Kalmado siya ngayon doon sa kanyang press conference. Okay, so there are 2 impeachment complaints filed against the Vice President, and there's a third looming in the horizon. I know that Congressman Adyong had a hearing the other day and actually exposed all these fake names, fake receipts, etc. What is the status of that third impeachment complaint? We just heard that from one of our colleagues that a group of religious people would file on the next week. No, so that's why Karen, the first 2 impeachment that were filed a few days ago ay hindi pa siya tinatransmit or sinisend sa office of the speaker kasi naantay pa yung pangatlo. Okay, but what you're trying to say is the third is already certain? Yeah. So the third is already certain that would be Sigurado submitted na? by next week. Kasi pag sinabit yung dalawa without yung kapag wala pa yung pangatlo baka ma-technical. So tatlo yung i-transmit sa speaker so that it would be transmitted to the Committee on Justice later on. Okay, what do the Talagang ang pipilit nila yung pangatlo kasi baka ma-technical, di ba? House rules today? What does it state? Do all 3 impeachment complaints, after it's sent to the office of the Speaker, does it have to pass through the House Committee on Justice first before the plenary? No, if the third complaint has already reached the required numbers of House of Representatives who would endorse the third impeachment complaint, well, yun na yung itatransmit. So if it's Sa not, Senate. parang ipo-consolidate the 3 impeachment complaint. Okay, and what is the required number of representatives to endorse? So 1/3. So the Secretary General said it's at least 103 members of the House. Okay, and that's just to endorse. Yes. So But what about- so that, parang ano na siya, no, Karen, it would be automatically endorsed to the Senate pag nakuha na po yung required number. Okay, but what about the determination if these impeachment complaints are sufficient in form and in substance? Shouldn't the House Committee on Justice thresh that out first? Well, kapag mayroong consolidation, Karen, so tignan natin, no, kasi the speaker, I don't know, the Secretary General have already scrutinized ng yung form. So it's up for the Justice Committee and the Rules Committee to find out its yung content po and substance. Yes, but what essentially you're saying is you don't have to pass through the House Justice Committee, that it doesn't have to be heard. Yeah, so yun kasi yung yung guidelines and Oh. rules. So pag nakuha na yung 1/3, at Oh, least ay but pwede who siya. determines that the complaints are sufficient in substance Yun, if there oo is nga. no hearing in the House Committee on Justice? Well, titignan pa rin ng Committee on Justice, no, itong content and substance. Kapag nakita naman doon, Karen, okay naman yan, ay immediately ay itatransmit na yan sa plenary and then to the Senate. Okay, now I believe you just have 4 days left. Is that correct? You have 4 session days? Yes, up to December 18. So are you optimistic that this can be transmitted to the Senate within the 4 session days, or frankly, there's a lack of time? Well, hindi kami masyadong optimistic, no, but Oo. I hope for the last 3 days ay matatransmit yan and pwede naman, Karen, after Christmas, no, mag-convene
the Justice Committee or the Congress para desisyonan yung transmittal nito sa Senado. Okay. Now, during the time of former President Erap Estrada, the rules in the House were quite different. It was quite controversial then when Speaker Manny Villar essentially just called out to the plenary and asked representatives to vote yay or nay, right, for the impeachment complaint against then President Estrada. In fact, they didn't even take numbers on the floor right then. It was just whose scream was louder, and they took the numbers after, right? And it was transmitted to the Senate. Do the rules still allow that, or have the rules changed after the Erap Estrada impeachment complaint? Well, I didn't differentiate no kung ano yung rules sa ngayon. But what I know, if we have already that number, it can be transmitted na automatically to the Senate po. Parang yun ang rules natin ngayon. Okay. Oh. Among the charges filed in the complaints, I've read them. What do you believe is the most damning against the Vice President? Well, yung second complaint no, Karen, yung betrayal of public trust. So, ito na yung parang catch-all na ground for an officer to be impeached. So, may tatlo no, na nilagay doon yung second complaint about the use, misspent, the gross abuse of discretionary power over the confidential funds, which is 612.5 million. No, and the second, yung gross disregard of transparency and accountability. So, included dito, Karen, yung making mockery of the auditing process. No, in order nga yung kanyang mga SDO, mga tauhan no, to submit no, and prepare yung mga acknowledgement receipts na nakita naman natin sa committee na parang mga fake. No, she also submitted yung mga liquidation na tingin natin, na-test niya po yun, no, kaya nandun sinabit sa COA. And the third po yung on this betrayal of public trust, the dereliction of official duty. Yung parang willful refusal to recognize the congressional oversight function of the Congress. So tingin natin na to, isa lang ito, pwede na ito no, na sufficient na for her to be impeached po. Wow. So yun yung nakita natin na pwede na po. Kasi Alright. sa ground. And one of the possible offenses, as mentioned by I think one of the representatives, is plunder for as the allegedly anomalous confidential expenditures totaled 612 million from 2022 to 2023. But do you believe there's enough evidence of plunder, which would essentially constitute to her enriching herself? Is there enough evidence for that? I think, yes, Karen, based on the submitted documents and mga receipts to the COA. So, kasi 50 million lang, no, pwede na siya ma-file ng case for plunder. So, I think we have enough evidence for that. All right. Now, if you're saying after Christmas, this could be transmitted to the Senate, Yan. is there a proactive move right now to gather the 103 to 106 signatures? Well, kami, Karen, we are gathering signatures. No? Meron namang nagsabi sa amin, no, especially sa mga minority. But we are still wait and see for the third impeachment complaint na kapag meron na silang enough number, ay nakita naman natin yung substance no, and form, nakita natin we could join the majority. All right. Anything you'd like to add, ma'am? Well, sa ating pong mga kababayan, no, so impeachment is the most democratic and constitutional way to account airing highest officials of the land, at ito po ay dapat natin mas baybayan at makita po natin na dapat na panagutin yung official of the land kung nagkamali po siya at magiging lesson po ito sa mga susunod na mga officials po na dapat ay accounted for yung pondo na ibibigay sa ating mga opisyal ng gobyerno dahil ito po ay taxpayers' money na dapat natin pangalagaan. Ayun na. So narinig nyo na. So merong kinakasa yung religious group na pangatlong impeachment case at ang kailangan ng House ay 103 na pirma siguro, o 'di ba? Para ma-endorse na sa Senate. Ang sinasabi ni Miss Karen kanina na wala na bang hearing kung may substance man o ebidensya yung pangatlong ikakaso ng religious group na di umano na to. Tapos diretso endorse na kaagad daw, sabi naman ni Franz Castro, automatically sa Senate. Tapos biglang cambio si Franz Castro na pag-uusapan pambigla. Diba? Kasi yun yung ginigiit ni Miss Karen eh. Sinasabi niya na ganun ba talaga na automatically may endorse na, pag nakuha mo na yung 1/3, 103 na House, na member ng House, automatically sinasabi ni Representative Franz Castro na may endorse na sa Senate. Ang sinasabi naman ni Miss Karen, wala bang pagdinig muna kung meron niyang substance o evidence na talagang yung pangatlong kaso valid. Diba? So parang gano'n eh. Tapos biglang kumambyo si Representative Franz Castro na pag gano'n daw pag-uusapan. So yun yung parang ginigate ni Miss Karen
na kailangan, kumbaga, wala na bang pagdinig muna para malaman kung enough nga o may substance. Pero expected naman talaga, no? Expected naman talaga na talagang ipupush talaga nila yan. Ito nga, parang after Christmas ata, no? So, ipupush nila yan. Talagang gusto na talaga nilang ma-impeach si BP Sara. So, yun na nakikita ko dyan. Pero, gaya nga na sinabi ni Attorney Panelo, na meron nga silang mga backup plan, plan B, plan C. Siyempre, meron yan. Imposible na mawala. Mga Duterte, siyempre, mga politiko yan, alam naman nila yung mga gagawin nila pagka ganyan-ganyan. Pero ang tanong dyan, kung papayag ba ang taong bayan? Kung papayag ba yung mga supporters, yung mga naniniwala kay BP Inday Sara, di ba? Dyan magkakaalamanan yan. Di ba? Dyan magkakaalamanan niya kung talagang parang gusto talaga nila ng gulo, di ba? Malalaman natin ngayon dyan. So, kung ipupush nila yan, mahaba-haba pa yan, aabutin pa ng election yan ng January, tapos ng campaign, tignan natin kung ano yung mangyayari sa plano nila. Sinasabi naman ni BP Sara na talaga naman planado na nila lahat yan. No? So, paalam nila yung atake ng kalaban at alam nila kung ano yung gagawin at alam nila na talagang ang galing no? Ang galing lang, no? Ito isipin nyo, logic. Ang galing, di ba? So, gusto i-impeach. Kasi nga, di ba, parang nasabi di ba, nabanggit ni BP Sara na meron siyang kaibigan na from house na sinabi sa kanya na may plano silang i-impeach. According to kay kay BP Sara, na may planong i-impeach si Sara, ang gagamitin yung confi funds, 'di ba? Which is yun nga nangyari. Tapos biglang yung NBI pumasok, 'di ba? Anti-terror. Tapos yung AFP, 'di ba? Hindi na siya bibigyan ng kung hindi natatanggapin yung ibibigay na AFP kasi sabi ni BP Sara na wala na siyang tiwala. Ang galing, no? Parang sunod-sunod, 'di ba? Sunod-sunod, talagang kanya-kanyang movement sa iba't ibang grupo at iisa lang ang goal nila, 'di ba? Ang ma-impeach si BP Sara. Well, ano man na naman mangyari, susubaybayan natin, pero syempre, kailangan natin na kumilos din bilang mga supporters ng BP Inday Sara natin at syempre, kailangan ipaglaban natin kung ano yung tama. Diba? Yung mga Duterte, kung matatandaan nyo, lalo-lalo na si President Roa Duterte, ito nga, lagi kong sinasabi dito para talagang laging matandaan, no? Nung panahon ni BP Duterte na siya yung nanunungkulan, yung iba tuwan-tuwa, 'di ba? Talagang yung war on drugs, puspusan, yung bid, tuwan-tuwa, 'di ba? Tuwan-tuwa pa sila. Pero ngayon wala na sa pwesto si PRRD, kanya-kanya na silang atake, 'di ba? Pati yung anak inatake din, 'di ba? So, ano man naman mangyari, medyo mahaba-haba pa 'tong mga pag-utalakayan at pag-uusapan natin hanggang next year pa 'to, hanggang 2028 pa 'to, hangga't hindi nakakaupo ang BP Sara natin. Pero ganun pa man, ating subaybayan at tatalakayin natin yan dito sa Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Mga kayon, mga pamangkin, mga kayon, gusto ko nga marinig sa inyo kung ano yung mga opinion dyan sa comment section. Tuloy lang ang laban. Actually, alam ko ngayon, merong schedule ngayon sa EDSA na may mga nag-rally doon. Tignan natin kung makakapag-react tayo. May mga kasamahan tayo na nando doon na nagko-cover ng sitwasyon doon at alamin natin kung makakapagbigay tayo ng reaction. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang.